Ngayong taon, tila mas lalo pang umiinit ang galawan sa crypto market. At ang tanong ng karamihan, totoo nga bang aabot sa $250,000 si Bitcoin bago matapos ang taon? Ayon po sa isang kilalang crypto analyst na kilala bilang Elite Options Trader, may 5 malalakas daw na dahilan kung bakit maaaring mangyari ito. Kaya kung ikaw po ay may hawak or holdings na Bitcoin o nagbabalak pang pumasok dito, siguraduhin mong panuorin mo ito. Dahil pag-uusapan po natin ang bawat detalye at ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At simulan na po natin sa unang dahilan. Ayan, at ang unang dahilan na ibinahagi ng analyst ay ang Ethereum Spot ETF approval. Bakit ito mahalaga? Simple lamang po. Noong naaprubahan po ang Spot ETF para kay Bitcoin, nakita natin ang biglaang pagpasok ng malalaking pondo mula sa mga institutional investors. Ngayon, kapag ganitong klaseng investment product ay na-launch para kay Ethereum, hindi lang si Ethereum ang makikinabang. Sabi nga ng analyst, magkakaroon ito ng halo effect. Ibig sabihin, mas maraming kumpanya at investors ang mapapaisip na pumasok na rin sa crypto market in general. At syempre, ang unang pupuntahan niyan ay si Bitcoin. Ito ay parang domino effect. Kapag si Ethereum ay nakakuha ng pansin, natural na madadamay si Bitcoin sa hype at demand. Kaya sa usaping institutional, mukhang hindi pa tapos ang pagsipa ni Bitcoin. Ikalawang dahilan ay inaasahang pagputol ng interest rates sa huling bahagi ng taong ito or taong 2025. Ang Federal Reserve ng US ay inaasahang magpapatupad ng tinatawag na quantitative easing o sa madaling salita, magpapaluwag po sila ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapababa ng interest rates at pagdadagdag ng pera sa sirkulasyon. Sa ganitong sitwasyon, humihina po ang dolyar at tumataas ang presyo ng mga tinatawag na store of value assets tulad ni Bitcoin. Sa kasaysayan, tuwing ginagawa ito ng Federal Reserve, palaging nagre-react ng positibo si Bitcoin. At dagdag pa dito, may political pressure mula kay US President Donald Trump sa Fed na itulak itong rate cuts. Kapag nangyari ito, mas lalong lalaki ang tsansa ni Bitcoin na tumaas ng todo. Ang pangatlong dahilan ay ang tinatawag na institutional FOMO o fear of missing out. Ibig sabihin nito, habang patuloy po na tumataas ang presyo ni Bitcoin, maraming malalaking kumpanya, hedge funds at sovereign wealth funds ang natatakot na mahuli sa biyahe. Kung dati ay nagdadalawang isip pa sila, ngayon ay mas malakas na ang hatak para pumasok na. Kapag dumagsa po ang malalaking investors, natural na tataas po ang demand. At kung mataas po ang demand pero mababa ang supply, ayan na, tumataas ang presyo. Sa ngayon, kakaunti pa lang ang malalaking pondo na may direct exposure kay Bitcoin. Pero habang nagmumukhang unstoppable ang galaw ni Bitcoin, posibleng hindi na makatiis ang iba pang mga institutional investors at sumali na rin. Ang ikaapat na dahilan ay ang epekto ng Bitcoin halving na nangyari noong April 2024. Dito, bumaba na ang block reward mula po sa 6.25 BTC patungo sa 3.125 BTC. Kung dati ay marami ang nagmimina araw-araw, ngayon ay halos kalahati na lang. Sa madaling salita, mas kakaunti na ngayon ang bagong Bitcoin na napuproduce araw-araw. Kapag tumaas pa ang demand at hindi ito matugunan ng supply, magkakaroon po tayo ng supply shock. Ang ganitong klaseng pangyayari ay isa po sa mga pangunahing dahilan kung bakit biglang lumilipad ang presyo ni Bitcoin tuwing may halving. Sabi nga ni Lightspark CEO David Marcos,
it's going to be wild for BTC from here on. At kung pagbabasihan natin ang mga karaniwang cycles, hindi imposibleng tumaas pa ng malaki ang presyo ni Bitcoin sa mga susunod na buwan. Ang ikalimang dahilan ay ang tinatawag po na global liquidity boom. Ngayon, marami po sa mga central bank sa buong mundo ang nagre-resume na ng economic easing. Resulta po ito ay tumataas ang tinatawag na M2 money supply. Ito po ang kabuuang pera na nasa sirkulasyon. Habang dumarami po ang perang umiikot sa ekonomiya, mas nagiging madaling gumastos ang mga tao at institution. And guess what? Isa sa mga pangunahing benepisyo nito ay si Bitcoin. Sa panahon po ng mataas na liquidity, natural na ang mga tao ay naghahanap ng paraan para maprotektahan ang halaga ng kanilang pera. At sino pa ba ang laging lumalabas na bida sa mga ganitong panahon kundi si Bitcoin? Ayon po kay Elite Options Trader, kapag nalagpasan ni Bitcoin ang presyo na $127,000, ayan, ay posible pong pumasok na siya sa tinatawag na parabolic expansion. Isa pong matinding pag-akyat na halos walang resistance. Kapag nangyari po yan, baka hindi lang $250,000 ang kanyang marating. Bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ang epekto po nito ay una, dapat nating bantayan ang kilos ni Bitcoin. Kung totoo ngang aabot siya sa $250,000 ngayong taon, malaking oportunidad po ito para sa mga nakabili ng maaga. Pero dapat din nating tandaan na kasama ng potential gains ang potential risk. Kailangan na may malinaw tayong strategy kung saan ay alam natin kung kailan po tayo bibili, kailan mag-hold at kailan po magbebenta. Kung ikaw po ay may hawak na Bitcoin ngayon, baka ito na ang panahon para magplano ng exit strategy kung sakaling magsimulang magparabolic na ang presyo. At kung wala ka pang hawak, pag-isipan mong mabuti kung papasok ka sa ganitong presyo or maghihintay ng tamang entry point. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay hindi malayo ang posibilidad na umabot sa $250,000 si Bitcoin ngayong taon, lalo na kung mangyari lahat ng 5 dahilan na ito. Ang Ethereum ETF approval, rate cuts ng Fed, institutional FOMO, supply shock mula sa halving at ang global liquidity boom. Pero kailangan natin na maging realistic sapagkat volatile pa rin po si Bitcoin. Bawat galaw ay may kasamang uncertainty. Ang mahalaga po ay huwag tayong pumasok sa hype nang walang sapat na pag-unawa. Ang crypto po ay hindi sugal, kundi isang investment na nangangailangan ng disiplina, research at saka timing. Kung tama po ang ating mindset at strategy, pwede pong maging life-changing ang 2025 para sa atin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.